Praise the Lord po. Maraming salamat po aking mga mag-anak, mga kababayan, mga patiran, sa pagkiramay ko dahil nagkakit namin nahandungan ang aking kapatid, Brother Rene Orselano. Maraming salamat po, God bless us all. Salamat po. Praise the Lord po. Mula sa lahat ng kapatid, ay sa ating dakilang Diyos ko lamang. Gusto ko magpasalamat sa lahat. Magbulang 2 years ago na nagkaroon po ng karamdaman natin balagulhagsban. Nagkaroon natin mga kaibigan na mag-anak. Kaya ibang ibang kaibigan yung andito sa aking mga ka-work. Maraming salamat po. Ito mga kayo mga isa-isa. Alam niyo po yung aking pinagdaanan. Alam po natin na tinapan ko po ang aking beloved husband. Ngunit tunay nga po na ang mamatay mabuhay is para lang sa dakilang Diyos. Yun po yung kanyang faith, yun po yung kanyang pananampalataya sa dakilang Diyos. Alam niyo po, ma-share ko lang po bilang asawa. Hanggang huling sandali na kanyang buhay. Dahil nag-aaway na po siya nung Sunday, that is anniversary po namin. Habang nasa gawain po ako, talagang tawag yung aking tita. Sabi niya, umuwi ka na dahil yung asawa mo nag-aama ngayon. Salita daw po siya ng salita. At yan mga minamahal na bilang asawa talagang andun po yung kabumoy ko. Ngunit sabi ko, unahin ko ang kalooban ng Diyos. At yan mga minamahal pa, nakikinig ako ng hallelujah na after po ng finance, talagang andyan na po yung sunod na tawag. Sabi ko, sige, uwi na ako. So, nagpaalam na po ako sa asawa ko ng ating beloved preacher. At sabi ko sa aking tahanan, okay naman po siya, nakausap po siya. Nakakausap po siya. Sabi ko, ano na sinasabi ko siya, okay lang ako. Di ba, galing ka ng gawain? Tunay nga po na sa kanyang paid na po siya. Ngunit sabi niya sa akin, dapat inuna mo yung gawain, okay lang ako dito. Yun po yung kanyang sinabi. Hanggang ayintay niya po yung kanyang malapit mga kamag-anak kapatid. Hanggang alas 6 po sila nandito sa bahay, nagpurit po sila. Hanggang na pinasyalan po yung kanilang kapatid. Alam niyo po, paghalin ko sa labas ng bahay, andyan na nagbabay na po ako sa kanila dahil pauwi ko sila ako ng Baguio. Ayun, alam niyo po mga kakabsat, pag uwi ko po ng bahay, pagpasok ko, andyan na umatras na po yung kanyang dila. So, although umatras po, naiintindihan naman po yung kanyang salita, pero that time, salita po siya ng salita, sabi niya sa akin, mamatay mabuhay sa Diyos. Tunay nga po sabi niya, ang buhay is up and down. May pagsubok o wala, dapat lang magpasalamat sa Diyos. Yun po yung lagi niyang sinasabi sa akin na gabi, alas 9 ng gabi. Tuloy-tuloy po yung salita niya, sabi ko, Daddy, hindi ka ba napapagod? Tunay nga po na, na mo yung eyes niya. Sabi ko sa akin, basta sa Ingrid, magpapatulog ka sa pag-ibig sa malapay noon. Yun po yung kanya lagi sinasabi. Hanggang umabot po ako ng madaling araw. Sabi niya sa akin, Daddy, tumigil ko na, salita ka ng salita, kausaranin ako. Alam niyo po, sabi niya sa akin, yun nga po lagi sinasabi, Mami, sabi niya sa akin, bakit? Ako dahil sobrang pagod ko rin po. Halos, pag binabantayan ko lang po sa talagang upuan lang po yung, ilang weeks na rin po na upuan yung pinagtutulugan ko kasi bawal din po ako sa kwarto dahil sa sala na po kami natutulog. Nakahiga po siya. Sabi niya sa akin, Mami, pahigain mo ako. Sabi ko sa kanya, Dad, nakahiga ka na. Hindi, pahigain mo ako. Nakaupo ako.
Dati nakahiga ka na, sabi ko sa kanya. Alam niya po, may logo po kasi kami ng Jesus Miracle Crusade doon sa bahay. Sabi niya, Mami, pahigain mo ako doon. Sabi niya, nung pagtingin ko po, logo po ng Hallelujah ng Jesus Miracle Crusade sa ating dakilang Diyos. Alam niyo, pinalibutan talagang tumayo po yung balahibo ko. Sabi ko, Daddy, kung ano sinasabi mo, ano yung lambing ko na kinakit ko po siya, tumigil ka na, matulog ka na. Andun na tuloy-tuloy pa rin po siya magsalita. Habang may nakontak po ako, Christian, ay kaibigan ko po na nagpuri po ng 3:30 na madaling araw sa bahay. Hanggang alas 6 po na salita ko siya ng kaita. Hanggang sumating po yung ating pinagod na yun. Hindi ko sa mga 11, nagpapin niya po doon. Hanggang po na nag-interpret siya, sabi niya nga po sa pinagod na yun. Sabi ko, ilalaman niya kanyang pananampalataya niya sa huli ng kanyang buhay or doon. Alam niyo po, alam ko na lang po ng hapon. Nung nakauwi na po sila, nakikita ko na po na hindi ko na po naiintindihan yung salita niya. Pero hindi, kasi first time ko po na nakakita ko ng gano'n. Sabi ko sa akin, saan yung aking panganay, sabi ko, banhali ka na dito ako. Kunin mo yung Bible, lumuhod na tayo sa harap nila. Hindi ka po. Although mas again ako, nilagdula natin siya ako. Alam mo talaga, lumuhod kami sa Malay Jesus bilang Kristiyano. Ano na, bilang Kristiyano, pinakaintindi. Lahat ng bagay, pinakaintindi po sa atin ng Malay Jesus. Kasi mga oras ito. Magawa masakit bilang asawa. Sabi ko, malating noon. Hindi ko papalooban ko. Hindi ko nakikita ang pain natin yung aking nilalahaslan. Kunin ko na yung kanyang buhay. Ibabalik ka namin sa iyo, malapit ko kung twento ko lang po siya. Sobrang iyak ko yung aking nilalahaslan. Pangalay sa kanya. Kasi yung maani, bakit ganyan yung pag-learn mo sa gusto mo bang ganyan si Daddy na higa na. Sobrang kong mananalangin ka na pupunin yung buhay ng asawa mo. Sobrang ganyan. Salamat ko sa akin. Dapat yung pagbigay, hindi ko siya nahirapan. Dahil parang hindi ko po naiintindihan. Sabi ko, naka-restrain ko yung kanyang abay. Na alam ko natin bilang Kristiyano, nagpupulit po siya. Dahil masalamat ko rin ang puso. Hindi ba siya nagkikala, hindi ba siya nahirap. Hindi kita ko lang. Tapos pala yung nahirap pa siya. Alam ko po nung hindi po siya. Ilalim ng Diyos. Yan yung mga memories ko na naman sa ano niyo po, isip bata po ako sa Tubulang. Dahil malayo pa yung gap namin. 24 years po yung gap namin. Asawa ko po talagang sila po yung gano'n ko. Talagang bata-bata po ako. May tinuro niyo po ako paano mag-mature, paano mag-budget, paano makihalipino sa tao. Kaya nagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos. Dahil sabi niya namin na yung husband. May pagkapalaman o wala, lagi kang magpasalamat sa Malay Jesus. At sa pagsubok man tayo, lagi kang magpasalamat sa dakilang Diyos. Tunay nga po na lahat po lagi spiritual. Nakita niyo lang po yung aming atahanan. Hindi po siya na-conflict. Masabi ko, yung kanyang mga kapatid talagang minsan sabi ko, lagi magsabi ka kasi ng blessing sa mga tayo. Andyan mga minamahal na nagpapasalamat po ako sa ating maraming sister. Thank you po sa mga kapatid na balabalas pa dahil since kinasal ko kami, andyan po na so contact pa sa akin. Thank you po, sa lahat-lahat po ng pumunta dito sa sobrang napakalayo po. Nagpapasalamat po ako sa mga beloved workers na alam ko po na beloved kapatiran. Kuya po yung nandito po kayo. Sa mga teacher po natin, beloved, sa mga anak. Thank you so much, ma'am. Sa mga kawork ko po, sa mga kaibigan ko na hindi ko po na-expect na makikita ko. Maraming salamat po sa namin yung hindi ko man po kayo maisa-isa lahat ng kamag-anak ko sa aking magulang na ang dami po na nakabantay sa akin araw-araw na patuloy po silang gumagawin sa akin. Maraming salamat pa, ma. Lahat po. Hindi ko po kayo maisa-isa mga minamahal. Thank you so much po. Ano po yung pinaka-management ko nila? Joker talaga ito. Mabait siya. Maraming salamat. Kalooban siya ito. Mga kapatid.
Mga minamahal, sa mga kapatiran, mga joker, lahat silang mga magkakapatid. Marami siyang video noon, ngunit nung nakilala niya ang mahal pag Jesus, mabait siya natin. Na wala kasi na hanggang yung message. Maraming salamat mga